Tayo po ay magpapatuloy sa ikatlong wika. Babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ating pakinggan si Brother Levi Malgarejo. Ay magandang hapon po. Dumako po tayo sa ikatlong wika. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Matatagpuan natin ito sa 1:19 mula 25 hanggang 27. So makikita natin si Jesus na nakapako sa krus, sugatan, nanghihina at malapit ng bawian ng buhay. Sa ganitong kalagayan, natural na ang isang tao ay mag-isip para sa kanyang sarili lamang. Pero si Jesus, sa halip, saan niya tinuon ng pansin ang kanyang sakit, ay tumingin sa ibaba ng krus. Doon ay nakita niya ang kanyang ina na si Maria at ang alagad ng kanyang minamahal. So, sa gitna ng kanyang paghihirap, ay malasakit pa rin siya sa iba. Sinabi niya, "Babae, narito ang iyong anak." At sa alagad naman, narito ang iyong ina. Mula noon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Sa simpleng tagpong ito, makikita natin, mga kapatid, ang lalim na pag-ibig ng Panginoon. Isang pag-ibig na hindi lang handang magdusa, kundi handang mag-alaga at magtaguyod ng relasyon kahit sa huling sandali. Makikita rin natin, mga kapatid, dito na hindi lahat ay tumakbo papalayo. May mga nananatili sa paanan ng krus sa panahon ng takot at panganib. May mga taong piniling manatili sa Panginoon. Ito ay larawan ng tunay na pananampalataya. Isang pananampalatayang hindi umaalis kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi na maintindihan ang nangyayari. Ngunit kung magiging tapat tayo, marami sa atin ang hindi tulad nila. Marami ang mas piniling manatili sa malayo, nakatingin lang, nakikinig lang, pero hindi lumalapit. May iba naman na minsan nang lumapit, pero dahil sa takot, problema o kasalanan ay unti-unting lumayo. Pero sa gitna ng mga eksenang ito, mga kapatid, may isang nakapakagandang katotohanan sa paanan ng krus. May bagong pamilyang nabuo. Hindi sila magkadugo, pero pinag-isa sila ng Panginoong Hesus. Pinakita nito na ang krus ay hindi lang tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong relasyon. Isang bagong komunidad, isang bagong pamilya. At ito ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ka nilikha para mabuhay na mag-isa. Hindi ka tinawag para manatili sa kasalanan o sa malayo. Inaanyahan ka ng Panginoon Jesus na lumapit sa Kanya at maging bahagi ng Kanyang pamilya. Mga kapatid, kung malinaw sa atin ang mensahe na ito ng pag-ibig ng Diyos, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang nagmamalasakit sa Kanyang ina. Siya rin ay namatay para sa ating lahat. Ang Kanyang dugo ay binuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang Kanyang kamatayan ay nagbukas ng daan para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lang, kung naintindihan mo ito, kundi kung tatanggapin mo ito, mananatili ka ba sa malayo o lalapit sa krus? Kung di mo naman tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon ang tamang panahon, mga kapatid. Kailangan mong magsisi sa kasalanan sapagkat hindi aksidente na naririnig mo
ang mensaheng ito. Mga kapatid, inaanyayahan kaniya, lumapit ka, sumuko ka, at magtiwala sa Kanya. Sa krus ay may kapatawaran. Sa krus may bagong simula. Sa krus may pamilyang naghihintay sa iyo. At sa paanan ng krus, makikita mo hindi lamang ang sakit at sakripisyo, kundi ang pag-ibig na handang tumanggap sa iyo, magpatawag sa iyo, at magbigay sa iyo ng buhay na walang. Ngayon mga kapatid, kung handa ka, maaari kang manalangin ng ganito at sumunod sa akin. Panginoon, Jesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan at nangangailangan ng iyong awa at ng pagsisisi. Salamat sa pag-ibig mo na ipinakita sa krus. Naniniwala ako na namatay ka para sa akin at muling nabuhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako, baguhin mo ang aking puso, at gawin mo akong bahagi ng iyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa huli, tandaan natin, sa paanan ng krus may sugat at may luha, pero higit sa lahat may pag-ibig. Isang pag-ibig na nag-aanyaya sa atin na umuwi sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig mula sa krus. Kami ay iyong pinagbuklod upang gampanan ang nais mo para sa amin. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong salita. At maihayag sa lahat ang kaligtasan nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.